Si Super Fritz, huwag mong bibigyan ng team. Ay, parang nakakakinig yung mga salitang binitawan mo, Midnight. Oo. Ibig mo ba sabihin ito, mataas ang chance natin manalo? Lagi namang mataas ang chance na manalo, lalo pag Philippine team. Pero Tama. ngayon, nasa comfort kasi ang Fnatic Onyx. You have the comfort fix on pick para kay Bruno, yung E para kay Super Fritz. And of course, yung Kacha. Fnatic Onyx, ito talaga yung sa mga ano din, ginagamit nila nila yung ng NPL Philippines. Although, nag-commit din naman ng Cardinals din dito ang M2, binigay nila yung Valentina kay Stormy. Nako, kumbaga pag sinabi mong Valentina, ilan ang maiisip mo dyan Yue, si Stormy, parang sila Burrito. Sige na nga. Pero tama ka dun may mga comfort mix nila nagbigayan sa paggamit ng Pupunado. Remember nung season 11, season 12, si King Kong, isa to sa mga heroes na ini-spam niya dati nung nasa TNC Pro Team pa siya. So, puro comfort parang medyo nagiging malaya ang magkabit ng Pupunado sa mga heroes na gagawin. Sinabi nila mga kasi hindi daw siya lang give King Kong Dasuyo Dasuyo. Trinay na nung game ko sabi na, di talaga pwede boss. Hindi talaga pwede. Uy, yung Ranger ni Kelra, naka-fighter emblem Ayoko nga, wow. Hindi yung, well, ang gumagawa niya, dalawa sila gumagawa niya. May nag-fighter emblem dun Hindi ko malala kung sinisa. Basta, karamihan ng Granger na nakita natin, Assassin emblem, tapos naka-drill, and then Festival of God. Pero yung fighter emblem, Okay. master na kagad, nagmaariba na. Nararamdaman niya rin tugtog ng Pilipinas. Oo nga, mga yung beat kasi ni Floji. Mga beat ni Floji, Pilipinas ka malaga. Binibigyan ng mga beat dito ni King Kong Pero pag nagkamali ka ng star dyan, ang JMG dyan, ang tunog na maririnig nila yung minsan lang na ang may likha. Di ba kumalpak ka? Hindi ko alam kasi lyrics doon pero ang alam ng Fnatic Onyx Philippines. Wala, ang ginawa. Ayan na, okay ta may bato din kasi mga pulo kasi pinag-uusapan natin. So sabi ng Fnatic Onyx, sige, bigyan natin yung unang pagong. Hindi naman na super laki ng iba. Kasi siguro yung shield niya, mayroong magbibigay pero may nagbigayan na rin. Since may bandang iba pa, Stormy! Ayaw mabalang. Nagamit yung Abbot of the Garden para makatakas. Pero nabang pa rin naman yung good ng Fnatic Onyx. Nakita na ni Kurt kasi sabi, may Valentina dito. Hindi ko nire-release. Tatala na ako with the ultimate. Pero malaking factor yun. Malaking factor yun para kay Crab kasi nakakuha siya ng gold plating. Sa baba, Wala doon sa mga energy shields. Pero sa top lane naman yung focus din. Ng Fnatic Onyx Philippines. Sila na makahinga. Yung Rangers sa hard. Kasi ngayon level 4 namin. Diyan nagbabago yung score ng lane end. Kasi pag level 4 na yung Harit. Ang yung barili niya. Pero King Kong. Ayan na. Nilangkin nila yung bato. Hindi na nakagalaw. Okay, ngayon nagamit. May marami mga ultimates na nagamit doon. Pero maganda kasi nakakuha na rin ang kill dito ang Fnatic Onyx Philippines. Medyo mabagal na naman yung nagiging tempo ng laro. Kagaya ng game number 1 parang nasa 5 minutes, 1-1 pa lang yung score. And parang yun ulit ang gustong ibigay dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi yung lineup nga naman nila, medyo dependent. Aray ko, alis mo na si Gusto! Napada din siya doon, si Kais. Grabe, yung aggression ng SRG nakikita na natin. Good focus camera from Stormy and also the Kais rotating into the middle lane. Nagkabigay na tayo ng dalawang trophies. King natin and Drake. Pinapasok mo dito ni Cramper. Nandiyan na yung Rock to use. Walang electrifying bit si King Kong. Alam nila to. So, nagiging aggressive lang din ng SRG. Good dash out mula dito kay King Kong. Pero nakatingin pa rin ang SRG dito sa may pagkakos. Parang nahihirapan si Gert dito sa may bandang iba ba? Paliwanag ba sabi, ano ba maging tsura ng matchup nito? Ay, hirap yan boss. Kasi kahit pinanik may display pabalik ang kill kapag level. Halos lahat ng explainer basta semi-tank ay talagang binubugbog ng isang hilda. Kasi meron na yun may dirot na yan Oo. May penetration na kada hampas tapos hindi mo ma-out-sustain yan kasi gagawin lang yan labas-pasok sa bush. Oo nga, ayun nga, tapos may nagpo-proc pa na maliit na shield yun, di ba, pagka pumapasok ka. Pag yung unang pasok mo lang sa bush, so medyo mahirap nga talaga yung matchup na to. So kailangan lang munang listen, kailangan tibayan dito ni Kirk. Kung gusto niya naman magkaroon ng malaking impact, sumaman lang siya sa tibay, kagaya nga nagagawin na dito si Crab. Ano yung hinahabol? At yun yung moves mula kay Stormy, hawak niya dito yung implosion! Pero hinahabol si Crab! At nakakuha na kagad si King Kong ng unang kill. Pero tuloy-tuloy pa rin siya, implosion na gamit! Gusto pabalik, Stormy pero may implosion pabalik! Pero wala na siya kakampi! Yung pinaway charge mula kay Croc! Pero wala nang follow dito mula sa SRG! Dalawang kapatang nila King Kong time in! Makakasatuloy ito ang Fnatic Onyx Philippines na iwan na naman si Tikay sa gitna. Grabe yung dive doon, talagang walang takot itong si King Kong. Alam niya na kaya niyang patayin. Ito na boss. Ito na naman. Medyo... Ay, ayun lang, knock knife pa! Pero ito pinagbabaril! Kung kanina lumabong ka ng bola, ito kumain ka ng bala. Pinaulan na ng mga bala mula dito kay Kelra. Marami kasi nagtatanong meta na daw yung Rodin ba't ayaw gamitin ni Kelra? Ito na, pinakita na ni Kelra ngayon kung paano ba maglaro. Remember, fighter emblem yan fighter emblem. Sustain yan. Sabi ni Kelra, yung 15 unique picks mo, gawin natin 16. Pero pwede natin gawin 15 din kasi may masal kalimutan Huwag na natin ipaalala. Maalala, mababadog si Leo. Ibaon na natin sa season 14 yan. Boundary mo.
Ibang salimot kaso pag naalala mo season 14, maalala mo yung 14-0, naging 13 round, pero kung naalala naman yung Cusco, Alright! pwede ka mag-set. Dito may River and dalawa kagad yung tumba mula sa SRG. Ang bilis sila mag-punish dito, sakto yung implosion, tuloy yung si Super Prince dito, nakakadalawang kill na rin. So paunti-unti nang umiipon ang Banati Connect Philippines dito na ano na, no, from primera, biglang Tercera na. Ito na, hard mode na to. Hard mode. Kung mag-game 3 man, paparamdam nila yung FPL game. Pinaulan na naman ang bahala. Ang hirap nito, ang hapdi na rin ng mga Rhapsody at mga din Sonata. Ayan na yung mga pagkidlat. By the way, available pa ba yan sa man? Parang available pa Available pa yan hanggang matapos ng FPL. By the way, kunin nila lahat ng position yan. Yung FPL pass, yung support chest, Diamond, lahat kunin nila dahil hanggang December 29 lang yan. Lahat ng yan mawawala. Oo nga, tama naman. Kaya bilisan nyo. Ayan na, binibilisan na rin ang Banati Connect PH dito. Pinupunuhan nila itong si Innocent. Hindi rin makalapit si Innocent, no? Kasi daming threat Ang daming threat na magpapok ng Purify niya. Pero nilock in sa loob ng explosion and razor manipulation. Let's get dito. Using the dash in para mag-bridge. Mamatay yung E. Pero si Cusco ay nakaharap din. Actually, that's Stormy. Wow. Explosion. And makakakuha sila dito ng dalawa. Pero nandito nakapagkito. Ginamit nila ng para ma-mount niya. Yung mga backline. Aray! RG Stormy wala na siyang dash. And hindi tayo tumutubay. Aray! Hinarangan ni Kurt yung dash. Grabe! Hinarangan ni Kurt yung dash. And pinaula na ng bala. Happy New Year, sabi ni Kelra. Grabe! Happy New Year everyone talaga. Literal, Banati Connect Philippines. Nagmadali, nagkumaripas ang silang Orange Giants. Nakita nila yung joy. Hindi masaya tong joy na to Alam mo, ang nakakabata dito ng SRG. Oh. Yung mga magagandang team fight, hindi dahil maganda lang yung set, hindi dahil maganda lang yung target na nahanap. Yung mga minamicro ka, hinarangan ni Kurt yung dash mo. Di ba? Sinalubog yung dash Ay, mula dito sa Banati Connect Philippines. Sabi ng Guardian, tinamaan dalawa. Pero sa Pagkain Channel Force, at transport si Kurt, kalahati yung buhay niya. Pero si Kelra, nagkigigil na, nagmamadali na ang gold standard. Pumasok na yung mga members yung Banati Connect Philippines. Pumutuloy na sila dun sa base. At si Innocent ay maiiwan. Iwan sa Pilipinas. Si Innocent dito, hindi siya nabalik sa Malaysia. Connect Philippines. Hard mode na, naka-tercera na. Ito na nararamdaman nila, sabi nila parang yung game mode, kailangan natin galingan pa ng konti Kasi sinasabi nila, sinabi ni ni Tomeng, tsaka nakalimutan ko kung sino nagsabi. Sabi natin Onyx, yung FPL page daw, mas mahirap talaga. Marami daw talaga matitinding kalaban doon. And ngayon naalala nila, parang Okay, tsaka feeling ko na-miss din ni Kingkong talaga ito si Innocent no? Tagal din nila magkasama sa TNC Pro Team. And pinapatunayan niya ngayon na sige, parehas tayong kampiyon, parehas tayo nasa international scene. Pero iba kasi ang galaw ng Super Family. Kiko kasi siya kasama niya rito yung kasama niya rito sila Super Besties Super Prince, yan si Kirk. Grabe yung galaw dito ng Onyx, yung ligan ni Cusco kanina. Sobrang decisive. Na kung ikaw yung SLG, parang isipin mo palang yung flicker, kaya ako nakita mo yung flicker yung solo kill! Wala kay Kiko kay Innocent, na-miss niya talaga si Innocent! Yakap pero may kidlat yung yakap. Wait lang, ito na naman yung river. Manipulation! Oh my God, like that! Yung dito ay na-slow down, pero meron siyang power sa half nature para ma-dodge. Mas-slow na nagaling dito kay Super Prince, pero hindi na rin mamata rin kasi si Kelra ay kinukuha na yung Torre dito may top lane 9 minutes pa lang kahit wala rin magawa, kailangan niya tumakbo. Ito po pa na yung unang Torre, and welcome to Philippines! Sabi ng mga Philippines, double kill para kay Kelra. Then ito na ang recall, hindi lang balang umulan, pati na rin recall ng Fnatic Onyx. Ito na yung mga kidlat, pinapauna na silang Orange Giants. Kailangan na si Kirk kasi nga sumabog na rin yung aura dun sa gitna. Ngayon, Lord is up. And 10 minutes pa lang pala. Ito na yun Halos 10,000 na ang kalamangan ng Fnatic Onyx. Pamilya to kasi parang yung nababalot ko ngayon, parang nasa FPL Philippines lang yung Fnatic Onyx Grabe naman 10 minutes, 10k gold lead, 1k gold lead per minute. Yung Fnatic Onyx. Tapos yung itsura ng game, yung apat nasa base na kalaban, si King Kong nag-o-objective. Sinosolo na yung Lord di ba? Isipin mo paano mangyayari itong mga bagay na to. And this is the first time actually na nakikita natin ng silang Orange Giants na nasa ganitong sitwasyon. Walang mga teams na nagbibigay ng ganitong klaseng laro sa CSRD kundi Fnatic Onyx PH lang Sabi sa'yo, thou shall not give. Nako. Super Prince 4K yung lamang ni King Kong. Grabe. Guys, napakayaman na ni King Kong. Pwede niya nang bilhin lahat ng Onyx, mas pwede niya bilhin. Yun na. Dito ay kung pa naman namin si King Kong. Pero hindi siya kasi nagpapatay dahil yung ship. Wala rin sa dapat force ng Infernal Dash. Ay nandoon pa rin. Okay, mga Torre lang ang pinupundira dito ng Fnatic Onyx Philippines. Lord sa may bandang itaas ay nandun. Ito na naman ang mga recalls. Hindi ata sapat yung kanila mga catapults dito nakasama. Pero si Kurt nag-aabang. Napahabba dun sa mga taunts na meron siya. Ang tanong, i-go ba ito? 12k na itong gold din ng Fnatic Sabi na kung sabi ng SRG. Aray ko po! Hindi alam mo nung pipindot nila. Para bala dito. Yung matututok ba na nagkakaroon na ng crack. Pero guys! Wait a ton! Wala kay Katon! Kung tatapusin na lang nila, ito na yung nagamit. Ito na ang pagsigaw ng Super Family. Hindi pinapapag
naman ang isa dito si Stormy. And this fire! Si Innocent! Kinakaya na pero nakatukad siya ni Kirk! Andito na parating yung mga minions sila sa Guardian. Walang tumahan pero si